Soriano. Muling napilitang sumagot ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao ng ganito. Kapatid na Michael, Opo. bago tayo magwawakas dito sa ating pagtalakay, Opo. naalala ko, napakinggan ko minsan naghahamon na naman ng debate Opo, na para bagang napakatapang at lalaking-lalaking tao Tinanggap po namin ang hamon, mga magulang at mga kaibigan Kaya noon pa, tinatanong natin, o kailan tayo pupunta sa Luneta? Anong araw, anong oras? Tayo magkikita-kita ron sa Luneta? Sabi niya ganito, gusto ko sa television Aba, kung sa Luneta, pwede naman kunan Opo. Sa lahat ng istasyon ng television Opo. Kung bidehin natin at pakunan natin at ipalabas natin sa buong mundo po, pwede naman At isa pa po, kapatid na Bularan, may pahayag na po tayo sa mga nakaraan at alam po ng mga kababayan natin, kahit po dun mismo sa Apalit, sa isang neutral ground, sa plaza ng Apalit, ayun, walking distance po Dahil sa kunwari ay nagpipilit ang mga ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na ganapin ang debate sa plaza, buwan ng Nobyembre 2003. Si Brother Eli ay sumagot ng ganito. O palusit nyo nung araw sa plaza. O sige, kinokol ko na sa plaza. Ilabas mo si Manalo kahit sa plaza. Basta't magkatabi kami, magdidiskusyon kami sa isang stage. Huwag nyo kami paghihiwalayin para pag sumabog kami, pareho kaming sasabog doon. O yun. Call ako sa hamon nyo sa plaza. Ilabas nyo si Manalo. Inulit ni Brother Eli ang pagsang-ayon niya na ganapin ang debate sa plaza. Kailangan lamang ay lumabas si Eranio Manalo upang humarap sa kanya at minsana na lamang ang paglalaban upang makita man lamang na kahit papaano si Eranio Manalo ay marunong magtanggol ng kanyang mga doktrina. Sabi ni Paul o sige, magkita tayo. Tawagan nyo sila, Mang Emil. Mang Emil, tawagan nyo sila. Sabihin nyo magbukas sila ng linyang telepono para magkausap. Kami, makakausap nyo kami. Sila, hindi nyo makakausap. Sa amin po, walang problema, Mang Emil. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sa amin po, walang problema. Narinig ko po kasi sa kanila, kahit saan daw, haharap daw sila sa inyo, yung mga iglesia ni Manalo. Kami man po, basta't si Manalo haharap, kahit sa ano. Kaya nga dati, sabi ko, ayoko sa plaza Pero pag si Manalo, kahit sa plaza, harap ako. Haharap kayo talaga? Oo. Kung Hindi, subukan pa mo para mabalo. kahit sa plaza ho? Oo. Kahit sa Luneta, basta't kami ni Manalo, nasa stage, kaming dalawa ron. Hindi makakibo ang sino mang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao sa hamong ito ni Brother Eli Soriano. Hanggang sa napilitang sumagot si Leopoldo Guevara, ang isa sa kanilang ministro noong Disyembre 29, taong 2003. Binabaliktad tayo raw mabaluktot. Ito, sabi nila. Kaya yung kanilang ginagawa na pagbaluktot dyan sa sinasabi nga nating katwirang mula sa Biblia, yan naman po, kapatid na Noel, hindi kayang tindigan ng kahit sinong ministro ni Manalo. Lalo si Kaya di sa plaza, kung yan ang ating pag-uusapang paksa sa ating debate sa plaza, Brother Resty, Brother Danny. Hindi raw natin kaintindigan. At ang matindi, kung saan daw hindi natin kaintindigan, sa plaza. Oo. Bueno, mukhang nadulas siya. Tanggi ng tanggi yung puno niya na lumaban sa plaza total, binanggit niya yan, mga magulang at mga kaibigan. Abangan po ninyo. Willie, alam ko nanonood ka ngayon Magpasabi ka nga kung kailan tayo maghaharap para magpirmahan tayo. Sa plaza, Total, sinabi mo yan, sa plaza. Naghihintay ang panig ng ang dating daan upang ilabas ni Leopoldo Guevara ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan upang ilaban kay Brother Eli Soriano, sapagkat tinanggap niya ang hamon na si Eranio Manalo ay lalaban sa plaza. Lalo si Kaya di sa plaza, kung yan ang ating pag-uusapang paksa sa ating debate sa plaza, Brother Resty, Brother Danny. Total, binanggit niya yan, mga magulang at mga kaibigan. Abangan po ninyo. Willie, alam ko nanonood ka ngayon Magpasabi ka nga kung kailan tayo maghaharap para magpirmahan tayo. Sa plaza, Total, sinabi mo yan, sa plaza. Disyembre 28, 2004,
Isang taon ang lumipas dahil marahil sa kahihiyan, napilitang sumagot muli ang ministro ng Iglesia ni Kristong Tao na si Leopoldo Guevara. Ano pong masasabi niyo sa paulit-ulit na sinasabi ng grupo ni Soriano na nag-call daw po kayo na ihaharap niyo ang ating tagapamahalang pangkalahatan sa kanila? Mga kababayan, yan po ay isa sa malaking kasinungalingang sinasabi ng grupo ni Soriano una, kapatid na Orly, bakit naman kailangan pang iharap natin sa kanila ang tagapamahalang pangkalahatan? Unang-una, wag naman kayo maupindi. Hindi magka-level Gusto niyong makaharap ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? No way, hindi magka-level. Ang layo. Oho. Ganito kung magsinungaling ang mga ministrong ito ng Iglesia ni Kristong Tao. Maliwanag na tinanggap niya ang sinabi ni Brother Willie na lalo si KRD sa plaza. Lalo si KRD sa plaza. Sa plaza, Total, sinabi mo yan, sa plaza. Isa pang katawa-tawang palusot ng mga ministro ni Manalo ay ganito. Una, kapatid na Orly, bakit naman kailangan pang iharap natin sa kanila ang tagapamahalang pangkalahatan? Unang-una, huwag naman kayo maupindi. Hindi magka-level Gusto niyong makaharap ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? No way, hindi magka-level. Ang layo. Hindi raw magka-level. Saan hindi magka-level? Bakit hindi nila may paliwanag sa taong bayan kung saang punto hindi magka-level si Brother Eli at si Eranio Manalo? Lalo si KRD sa plaza. Sa plaza, Total, sinabi mo yan, sa plaza. No way, hindi magka-level. Ang layo. Oho. Hindi malaman ng mga ministro ni Manalo kung papaano nila pagtatakpan ang kanilang pinunong si Manalo. Dahil sa katatakip, isa na namang katangahan ang ipinahayag ng mga ministro ni Manalo. At pagkatapos ito, nagkukubli puro sa sinasabi niyang puno sa puno. Aba, ang puno natin ang ating Panginoong Kristo Hinahamon ba niya ang ating Panginoong Kristo? Tauhan kontra sa pinuno. Itinanggi na ni Bularan na pinuno nila si Eranio Manalo. Nagpalusot pa. Si Kristo raw ang puno nila. Dahil sa pagkakaipit, nanahimik si Bularan. Lumitaw naman si Jose Ventilacion na dahil sa kayabangan, maging ang sinabi ni Brother Eli na patutunayan niya na totoo ang salita ng Diyos sa Biblia, ay tututulan daw nitong si